Isang laban na matagal nang hinihintay ng mga fans ng Hajime no Ippo, ang banggaan ng dalawang halimaw sa featherweight division. Sa isang sulok ang undefeated world champion na si Ricardo Martinez, ang hari ng precision at technique. At sa kabila, ang Tiger of Naniwa, ang pusong palaban na si Takeshi Sendo. Pag-usapan natin ang tatlong pinaka-epikong senaryo, panalo, tabla at talo. Ano ang magiging epekto nito sa mundo ng boxing, sa karakter ni Ippo at sa direksyon ng kwento? Tara, simulan na natin ang breakdown. Senaryo 1, panalo si Sendo. Unahin natin ang pinaka-shocking na senaryo. Si Sendo, tinalo si Ricardo Martinez. Ang dating brawler ng Osaka, ngayon ay world champion. Kung mangyari ito, literal na mababago ang landscape ng Hajime no Ippo. Una, matatalo ang isang undefeated fighter na si Ricardo, isang technical genius na halos walang butas sa depensa. Isang brawler na tulad ni Sendo ang naka-score ng upset victory. Tunog imposible, pero sa mundo ng boxing, ang puso at determinasyon ay pwedeng magbago ng tadhana. Imagine this, round 11, duguan at halos hindi na makatayo si Sendo, pero bigla siyang nakalusot ng isang solidong smash, tumama sa panga ni Ricardo at bumagsak ang hari, counted out. Ang epekto? Si Sendo ang bagong WBA Featherweight World Champion, magiging isang bayani sa Japan at isang alamat sa buong mundo. Ang dating walang teknik, puro suntok lang, ay ngayon ay kinikilalang world class. Para kay Ricardo, ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Maaaring mawalan siya ng kumpiyansa o pilit niyang habulin ang isang rematch para bawiin ang trono. At para kay Ippo, isang paggising sa katotohanan. Kung si Sendo nga kinaya, paano pa kaya kung ako ang lumaban? Maaaring ito ang huling tulak na kailangan niya para bumalik. At kung magkataon, magkakaroon tayo ng pinakamalaking laban sa kasaysayan ng serye. Ippo versus Sendo 3 for the world title. Panalo si Sendo, bagong era ng boxing, bagsak ang hari, at muling pagangat ni Ippo bilang contender. Hindi lang ito tagumpay sa ring, kundi tagumpay ng pusong palaban. Maaari ring magsilabasan ang mga bagong contender upang hamunin si Sendo. At para kay Ricardo, malungkot ang mag-isa sa rurok ng boxing. Walang karibal, walang katapat. Pero sa pagkatalo nito ay mararanasan niya muling maging isang challenger. Magawa ko kayang bumalik sa tuktok? Kung nakakatakot na ang Ricardo noon, paano na kaya ang Ricardong motivated na bawiin ang kanyang trono at baka mas lalo pa niyang lampasan ang dati niyang bersyon habang pabalik sa rurok ng boxing? Senaryo 2, tabla ang laban. Ngayon naman, paano kung tabla ang naging resulta? Walang nanalo, pero si Ricardo nabahira ng kanyang record at si Sendo, isa siyang alamat na ngayon. Isipin mo, 12 rounds ng suntukan, walang atrasan, walang bumigay. Sa dulo ng laban, parehong sugatan, parehong hingal, pero parehong nakatayo. Draw. Ang epekto? Ricardo retains his title, pero ang kanyang aura bilang unbeatable champion ay mawawala. Si Sendo, hindi man naging kampyon, pero ang respeto ng buong mundo ay nasa kanya na. Ngayon, bakit posibleng maging tabla ang laban? Si Ricardo Martinez ay ibinasi kay Ricardo El Finito Lopez, isang totoong boksingero. May perpekto ding record. Pero may isang laban siyang naging draw. Alam niyo ba kung kanino? Ito ang laban niya kay Rosendo El Buffalo Alvarez. Si Sendo at Rosendo magkatunog, di ba? Kung magkakatotoo ang draw, ito ay malaking foreshadowing sa wordplay ng dalawang pangalan. Ang kanilang alias? Pareho din base sa hayop, tigre at buffalo. Nagkaroon ng cut sa mata si El Finito sa 8th round ng kanilang laban at gawa ng accidental headbutt. At dahil doon itinigil ang laban, dineklarang tabla ang laban at ito ang isa sa mga bahid sa record ni El Finito. Pero nagkaroon sila ng rematch at dito naman nanalo si El Finito. Kung tabla din ang laban nila Sendo at Ricardo, siguradong magkakaroon ng rematch. Malamang headline event ito sa Las Vegas o Tokyo Dome. Ricardo versus Sendo 2, The Decider. Si Ippo naman,
mas lalo pang maguguluhan. Tabla lang si Sendo, hindi pa rin talo. Kung siya nga halos nanalo, siguro kaya ko rin. Ito ay magiging spark sa kanyang isipan na maaring mag-udyok sa kanya na bumalik sa training. Ang tabla ay hindi pagtatapos. Ito ay simula ng bagong rivalry at tulak para sa pagbabalik ng ating bida. Scenario 3. At ngayon, ang pinakarealistiko, ang pagkatalo ni Sendo. Sa totoo lang, marami ang umaasa na kung sakaling lumaban siya kay Ricardo, ito ang magiging resulta. Si Ricardo, sobrang precise, matalino, at may knockout power. Si Sendo naman, puro heart at lakas. Kung matalo si Sendo, paano? Depende. Kung first round pa lang, binagsak na siya, malaking dagok ito sa karera niya. Pero kung lumaban siya hanggang dulo, may mga round na nanalo siya, at pinahirapan si Ricardo, panalo pa rin siya sa mata ng fans. Para kay Ricardo, mananatili ang kanyang trono. Pero makikita natin na kahit siya, nahirapan kay Sendo. Isang babala sa kanya, hindi siya perfect. Para kay Ipo, masakit ito. Kung si Sendo nga, natalo, may laban pa ba ako? Pero posibleng gamitin ni Ipo ang pagkatalo ni Sendo bilang motivation. Kung si Sendo hindi naging sapat, ako ang kailangang humarap sa kanya. Ang pagkatalo ni Sendo ay hindi katapusan. Ito ay stepping stone para sa kanyang personal growth at posibleng gateway sa pagbabalik ni Ipo. 3 senaryo, 3 magkaibang landas. Sa panalo, si Sendo ang bagong hari. Sa tabla, siya ang alamat na tumapat sa perpeksyon. Sa talo, siya ang boksingerong lumaban hanggang dulo. Pero sa bawat resulta, isang bagay ang hindi nagbabago. Si Ipo ang susi. Sa puso ng bawat senaryo, si Ipo ang pinakatinatamaan. At maaring ito na nga, ang spark na muling magpapabalik sa kanya sa ibabaw ng ring. Kayo, anong senaryo ang pinakapaborito nyo? Panalo, tabla, o kahit ang talo? Pero bago tayo magtapos ay shoutout muna sa ating mga viewers. At kung ikaw naman ay nakasubscribe na, ay pindutin ang notification bell para updated lagi tayo sa balita. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, please like, share and subscribe. Take care po and God bless.